Gabi ng Misteryo. It's 2025 and the skies over your town are no longer just the domain of planes and birds. Marami ng mga UFO, UAP at mga mysterious flying objects na nakita natin sa internet, sa mga video. Yung iba ay ayaw na lang magsalita at ayaw na lang ipakita sa social media. Baka sabihin pang sila ay nababaliw. Baka sabihin pa ay sila ay nag-i-imagine or illusion or imagination. Pero hindi natin may kakaila sa ating teknolohiya ngayon na madali na rin na makapture ang mga ganitong mga sightings. Recently, sunod-sunod yung mga UFO or drone sightings in the US. And other parts of the world, meron na rin mga sinasabing encounters with the unidentified flying objects or unmanned aerial phenomena. Ano ba itong mga ganito mga encounters, mga sightings ito? Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na yung sinasabing magkakaroon na ng meeting between humans and galactic beings? Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels Beyond human comprehension. Propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa mga galactic beings. Meron na bang pagkakataon na tayo makipag-meet sa kanila? Tinan ninyo ang ating kalawakan, talagang ayan, napakalawak ng kalawakan. Nandiyan lang sila sa taas at anytime pwede sila makipagkita sa tao. Although sa mga pagkataong ito ay meron lamang communication with them, with channels and other sensitive people, mga beings. Sa ngayon ay talagang ang ginagawa lang nila ay pag-meet up sa astral, di ba? So, yun ang nangyayari. Pero, tonight, pag-usapan natin, meron na bang chance na sila ay makipag-meet sa tao, face to face, this year? Kasi may mga forecast na marahil ay ngayon na nga magaganap yung full disclosure at mismo mga gobyerno na magsasabi na they exist. May mga official na sa iba't ibang mga bansa sa US, Canada, sa Israel nagsabing Galactic Federation really exist. So yan ating pag-uusapan na tonight sa Gabi ng Misteryo. Huwag po ninyong kalilimutan yan, may mga guest po tayo na maaari makapagbigay sa atin ng mga close encounters nila with the galactic beings. Ano ba mga messages sa kanila, Good evening everyone. Ako nga pala si Ozison Kuya from Z Energy. And muli ko po kayong iniimbita mamaya sa Gabi ng Misteryo at DZRH. Live po siya ng 10 to 11 p.m. At ang ating pag-uusapan ay, are human beings ready for the galactic beings? Ano ba sila? Bakit ba sila nandito? Bakit sila sumisisilip from the stars hanggang dito? Join us tonight sa Gabi ng Misteryo. Let's go! Hello and good evening. I'm Chester Renitia from Spiritual Guide Philippines and Ayahuasca Ceremony Philippines. I'm inviting everyone to watch Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. live on DZRH, and we will be discussing about, are human beings ready to meet our galactic friends or galactic beings?
Join us tonight on our enigmatic discussion. Thank you. Gabi po sa lahat ng mga misteryo ni Ray Sibayan. Dr. Joe Belasano po ito. Mamayang gabi, alas 10 sa kanyang programang Gabi ng Misteryo. Ay maganda ang ating talakayan. Handa na ba ang tao na makaharap, makausap ang ating mga Galactic Brothers? See you! Sa katanungang, are humans ready to meet aliens? Ang kasagutan po dyan ay parehong handa na hindi pa handa. Handa na dahil napakadami nating katanungan at suliranin na dapat resolbahin ng mga teknolohiya na lagpas pa sa manaabot ng antas ng ating teknolohiya dito sa planetang mundo, sa planetang Earth. So, kailangan na natin makapagkita sa kanila para makasolba ang sari-sari, samot-saring mga nararamdaman nating mga suliranin sa lipunan, hindi lang sa lipunan kundi maging sa global theater, pati na rin kasama na ang geopolitical na mga sigalot sa iba't ibang mga bansa. At masasabi namang ang nakakaraming porsyento ng ating kahandaan ay hindi pa handa sa kadahilan ng nahihirapan pa tayo makapag-interface sa mga telepathic galactic consciousness na taglay nila, interplanetary consciousness, interplanetary sinasabing galaktikong kamalayan, cosmic consciousness. Malaman pa tayong kumbagay kakaining bigas. Huwag din po niyo kalilimutan sa mga susubaybay sa ating Gabi ng Misteryo. I-share lang ninyo ating discussion tonight at kayo'y magkakaroon, isa sa mga sharer natin, lucky sharer, ay magkakaroon ng Guardian Diamond Crystal or Misterio GD Crystals na na-reactivate natin at na-reprogram natin into much powerful energy na makatutulong sa atin. Alright? Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon natin programang Gabi ng Misteryo. Naku, napaka-interesting po ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Ano po, kayo ho ba'y ready na? Ready na ba kayo na tayo'y makipagtalamitam sa mga galactic beings? Yung mga galactic beings naman, anytime pwede naman daw silang makipaghuntahan sa atin. Kaya lang ang tao mukhang tumatanggi pa at hirap na hirap pang maka-tune in sa kanilang frequency. So sa ngayon ay ating pag-uusapan, meron bang posibilidad na this year 2025 magkaroon ng tinatawag na full disclosure and of course contact with the extraterrestrial or galactic beings. Meron po tayong mga panayam ngayon po gabi ito mga kaibigan sa ating mga resource person. May mga bago tayong makakapanayam ngayon. Ating i-welcome yung ating mga bagong panauhin sa ating program sa Gabi ng Misteryo. Mula po sa Spiritual Guide Philippines, unahin natin si Uzi. Yan, Ozi Sokuya ng Z Energy. Ayan, Ozi, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Kumusta ka na, Ozi? And welcome again sa ating program. How are you? Okay naman po. Nakasubaybay po sa mga messages ng Galactics. Ayun po nga na nasabi nyo na kapag kukonekta na tayo sa kanila or if magpapakita ba sila this year, nakadepende din po yun sa frequency ng tao or kung ano na yung process ng journey niya sa sarili ng consciousness. So iba-iba po kasi, iba-iba po yung mga contracts natin from the higher beings or the galactics. Kaya sa tingin ko po nakadepende siya sa journey or process ng individual consciousness evolution natin. And if
if hindi lang 2025, mga 2027 onwards, doon na po talaga yung full disclosure hanggang 2030 po yan. So tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na po siya. Oo. Yes Pero ikaw mismo, kailan ka ba nagsimula? Kailan ka ba naniwala na these beings 2018 exist? Po. Ha? 2018. Why? How? Nag-start po ako ng mga practices ko noong 2018 nung nagkaroon ako ng time to dive deep myself. And para ayusin na rin yung sarili ko. Tapos, honestly, hindi ko siya ine-expect na magiging ganun din yung perspective ko na through self-searching at soul-searching, nahanap ko tong mga galactics, mga aliens na nag-guide sa akin from outer space. Or actually, interdimensional sila. Nandito naman sila anytime at anywhere. Parang spirits or kaluluwa. Invisible sila sa eye spectrum natin. Pero nandyan na lahat sila. Nag-i-exist na sila kung saan-saan man. And ayun, through... Mga what alien race na yung na-encounter mo, Huzi? Yung una ko pong na-encounter is mga Pleiadians po. Alright. Mga blonde na mukhang humanoid na tao. Mga puti. Tapos mga Arcturians din. Yun yung parang sila day by day sila nung nagpapakita Kaya una, hindi ko alam kung anong tawag. Parang baka ito ba si God? Ito na ba yung mga angels? Parang ganun ko muna siya na-interpret hanggang sa nag-research lang po ako. And ayun po. Hindi ka ba natakot? Unang-una nakita mo sila. Kasi kakaiba mga itsura nila. Di ba? Matatangkad sila. Yung sabi mo mga Pleiadians, mga puti yan. Yung mga Arcturians talaga matatangkad sila. Meron silang pakiramdam na kasi nakita ko din sila sa panaginip muna. Tapos sa mga meditation na sumasama na sila sa meditations ko. Akala ko parang tao lang sila na masarap sa pakiramdam, sobrang loving nilang tao. Tapos yun pala, yun na yun. Pero yun yung first impression ko, parang parang mabait lang na lalaki, mabait na babae. Ganun lang yung mafe-feel mo sa kanila. Sa mga Pleiadians na na-encounter. Alright, so maaring galing ka rin sa mga star system na yun. Pero kapag pag nakikita mo sila, talaga ngayon kahit na nasa wakeful state ka, nakikita mo sila? Hindi po siya lagi. Usually po pag mga full moon, pag may mga planetary alignment, doon siya sobrang lakas. Depende, minsan kasi parang wala lang. Pag kailangan mo lang mag-meditate muna bago mo sila makita. Tapos may times na sumasabay lang sila dito, parang sa atin. Parang ganun. So you have to raise your frequency, your vibration. You have to raise your frequency talaga. Yes. Para maabot mo yung kanilang high vibrational frequencies. Maraming salamat, Huzi. Babalikan kita tungkol sa kung ano nga ba, meron nga bang chance ng tao ay ma-meet ang mga extraterrestrials face-to-face this year sa planetang ito. Thank you so much, Huzi. At hindi i-welcome sa ating program, mga kaibigan. Nagbabalik si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes, magandang gabi po sa inyo, Brother Ray. Maraming po salamat sa inyong pag-imbita at magandang gabi din po sa ating mga kasamang guest ngayon na makakapagbigay po sa atin ng mga ideya o mga kaalaman kung handa na po ba tayong mga tao na makaharap, makahalubilo, makausap, makasama, makapiling ang mga aliens nato. Alam niyo pa, Brother Ray, kung karamihan po ang pag-uusapan natin, para sa akin pong opinion ko lang to, hindi pa. Bakit ko po nasabing Bakit? Simulan po natin yan sa paggamit po ng mga pelikula. Kung ang mga pelikulang pinapakita po natin sa ating mga tao tungkol sa mga alien na tutulong po sa ating mga tao dito sa mundo, magiging handa po tayo. Bakit? Yung mga tao mismo magiging interesado po yan. Kung ang pinapakita po natin kasi po alien invasion, wala. Hindi magiging ready bagkus iiwas pa tayo para makipagkita sa mga yan kasi ang magiging impression natin, sasakupin lang tayo nito. Teka, i-eksperimentuhin tayo nito, dadalhin tayo, isasakay tayo sa spaceship, dadalhin tayo dun sa planeta nila. Sana hindi po ganun ang mga pinapakita po natin mga pelikula, mga nababasa, mga nakikita sa mga social media. Ang ipakita po natin, nakikihalubilo po sa atin sila ng maayos. They come in peace. They want to trade, they want to exchange ideas, they want to exchange something that will be beneficial, very useful for us humans. Maputol lang kita, Brother Arvin.
kinatakutan natin. Brother Arvin, maputol lang kita. Kasi naman kapag ganun daw ang ipakita sa pelikula, hindi raw kikita. Wala kasing aksyon. Diba? Well, regarding sa gawa ko ng pelikula, comment po ako dyan. Pero sa akin lang po, opinion, yun po, ipakita po natin sa mga pelikula, sa mga nakikita ng mga tao na they come in peace. Makikipagtulungan po sila sa atin. At ang mangyayari sa mga tao, yung mindset nila, napoprogram. Sige, very interesting ako makita yan. Tutulungan pala tayo. Welcome na welcome ka anytime. Kahit sa panaginip ko, magpakita ka. Kahit sa pintuan, kumato ka kahit gabi, okay lang kasi tutulungan mo naman ako. Yun. Pero sabi naman ng iba, mag-ingat din tayo. Baka iba, nagkukunwari lang ng mga good beings, pero meron palang ibang agenda. Ganon. Opo, kung mawawala ang curiosity din. Kasi parang katulad nila, tayo, may mga curious din tayo na tipong eksperimentoin kaya natin to kung anong mangyayari. Ganon din naman po sila. Pero syempre, ipakita nyo rin sa kanila, meron kayong good intention na makilala sila, makamit sila, and then, makipag-exchange tayo. Alam nyo pa, brother, sinasabi nga nila, napaka-advance po nila. Yes, I agree with that. Pero syempre, katulad natin mga tao, may bagay na alam ka na hindi ko alam at meron kang alam na hindi mo rin alam. Mag-exchange tayo. Magpalitan tayo. Abay, sabi nga nila, matagal na nga raw nagkakaroon ng exchange program ang tao sa mga extraterrestrials, pero ginagawa lang ito ng palihim. Mulat-mula pa. At ngayon, ang inaasahan na rito, abay, dapat magkaroon na raw ng full disclosure at mag-move on na tayo sa next phase ng ating buhay dito sa ating planeta. Kaso mukhang hindi pa yata ganun ang mangyayari. Sana mangyari naman. Di ba? Hari nawa, yung sinasabi kasi taon-taon na lang po, lagi na lang po taon-taon disclosure. Pero ano nangyayari? Meron po ba? Meron naman, meron naman daw, unti-unti lang. Unti-unti, tama po kayo. Inut-inut lang, gradual, ika nga, baka raw magkaroon ng mass hysteria Ayan. Parang mga multo yan na tipo pag nagpakita, ano number 1 rule? Don't panic. Ganon din po sila pag nagpakita. Don't panic. Kasi may message yan na gustong i-deliver. And they don't use voice. Diba? They use vibration. Kaya nga pag nakakita tayo ng multo, natatakot tayo kasi yung appearance nila, diba? Yung appearance nila, message na yun na sinasabing, ganito ako namatay. Ganon din sila pag nagpakita mga aliens sa atin. May message yan na gustong i-deliver, ihanda mo yung frequency mo, ihanda mo yung mindset mo, ihanda mo ang puso mo. Ayan. Salamat, Brother Arvin. Ako talaga naman, tama naman yung mga binabanggit ni Brother Arvin Capasilio. Thank you so much, Brother Arvin. Babalikan kita, promise. Samantala naman, atin namang kumustahin ang Russia kung saan nandyan si Dr. Joe Villasano. Ma'am Joe, kumusta ka na? How are you? And welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi, Ray, at sa lahat ng mga kasama natin sa studio at sa naka-zoom link sa inyo po. Nandito si Brother Norman. Background ang Bicol, ang Albay. Bicolano din pala ito. Bicolano yan si Norman. Ako taga-Albay din ako Maray na Banggi po Maray na Banggi. Si Brother Saka si Sonku. Salamat po at narito kayong lahat. Maganda po ang ating talakayan tungkol sa panahon na tayo ba ay handa na. Tayo naman po ay ginawa nila. Kaya nung araw pa ay kasalubilo na natin sila at nilabel natin sila na mga mukha ng Diyos, pero sila ang gumawa sa atin. Kaya tayo naman po ay kailangan na sumunod doon sa parang energetic program nila para hindi natin sirain yung anong ginawa nila po. Dahil tayong tao ay parang self-destructive. Yung maganda na yung pagkagawa sa atin, nagre-recreate pa tayo para masira. So binibigyan po tayo ngayon ng panahon para maalala natin ang perfect creation po natin na ginawa nila tayo. At ito po ang tinatawag ngayon na yung ating evolution. Hindi lamang ang sarili, kung hindi ang ating pong planeta at ang ating mga elemento. Lagi po natin na pag-uusapan na yung ating mga elemento, tubig, apoy, minerals ay kailangan kaugnay natin dahil ito ang bumubuo ng ating pagkatao.
Nakikita natin kung gaano nagagalit ngayon ang apoy, ang tubig, at ang hangin. Kailangan pong tayo may parang maliwanag na communication. At itong ating Galactic Brothers po ay tumutulong sa atin pag tayo nadidisintonado. Since the time na create nila. Ay ngayon po ay parang disintonado tayo. Kaya kailangan siguro mapakita yung form nila. Sa akin naman pong personal experience, araw-araw ko silang kausap mentally at araw-araw ko po silang pinapasalamatan sa tinutulong nila sa ating pong human beings para ma-maintain natin yung pagka-human natin na hindi tayo masira kung meron man. At ito po ay kayang-kaya natin. At tayo po ay kailangan makinig sa kanila. Paulit-ulit po na sinasabi sa mga messages kay Ray Sibayan, yung ating preservation ng planet Earth. Ay pakinggan po natin sila. Opo. Dr. Joe, curious lang yung ating mga viewers. Kailan daw ba kayo una nakipag-meet sa mga galactic beings? Siguro po nung maliit pa po ako. Dahil akala ko ang kamalayan noon ay talagang kausap sila dahil sa lugar po ng aking birthplace po diyan sa baba ng nandoon ako sa right side niya ng bulkan na yan na background ni brother Norman. Oo, nandiyan. Kaya napakalakas po diyan ng signal ng mga Galactic Brothers. Kasi antena nila yan yung bulkan na yan. So kami lumaki. At ang nanay ko na healer din ay laging nakikipag-usap yan sila sa mga frequencies na yan. Iyon ang aming observation. Kaya sa maliit pa po ay nakikita at nakakausap ko na po sila. So mula nung kayo'y palaki, bigla na lang ninyong nakikita, Dr. Joe. Yes po, at mas naintindihan ko nung kumuha po ako nung course dyan sa Asian Social Institute na Applied Cosmic Anthropology. Na naliksik talaga ako kung ano ba yan laman ng ating information field na yan. So nandyan lahat ng mga kailangan natin na maintindihan. Yes, parang thread of yung susun ba Ray na hexagon, ganun pala ang file ng mga information dyan sa cosmic field na yan. Sabi kasi nung Russian scientist So, dahil nung malita ko, pag pinikit ko ang aking mata, nakikita ko yung parang gumagalaw na mga buhangin. Yung pala yon, yung movement ng thread of information na yon. So isa sa mga hibla na yon ay sila yon. At na-access po natin sila. Ayun. So, yan. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ba paghuntahan ni Ma'am Jo? Ay, opo. Araw-araw laro. Sila po ay na-access ko at ito din para sa lahat. Doon po sa fluid form ng cosmic field. Ano po yung fluid form ng cosmic field? Yung tubig. So, pag umiinom ako, naguhugas o naliligo, mabilis ko sila ma-pick up kung ano yung mga messages. Kasi yung water nga po, ang pinaka-antena natin doon sa cosmic field dahil yan ang fluid form ng kalawakan ng information. Kaya lahat ng patak ng tubig sa buong mundo ay may kopya ng imprint ng kung ano man nandiyan sa kalawakan. Kaya napakahalaga po na irespeto natin ang tubig kasi fluid of information yan. Hindi pa natin wala pa tayong malay. Ginagawan po natin na basura, yung ating Pasig River, yung ating Marikina River, dinudumihan natin. Tayong sumisira ng information field na dapat pure yan na pumupunta sa atin. Hindi yung nadumihan. Kaya meron tayo, Ray, kung marapatin nyo, dahil meron pa po akong seminar, meron po tayong harana sa February 16 po para linisan ang ating ether. Magtatanim po tayo ng pag-ibig at pasasalamat sa ether ng planeta. Online po itong harana. At ito po ay patungkol sa pagpapasalamat natin sa mga OFWs, overseas workers po na tumutulong sa ating ekonomiya. Kaya kung kayo po ay may kahiligan sa pagkanta, ay kumanta lang po kayo at natutulungan niyo po ang ating mga Galactic Brothers sa kanilang bilin sa atin na ayusin nyo ang binigay namin sa inyong napakagandang planeta. Ayun. Kaya pala may nag-message na kaya pala kapag tuwing naliligo po ako, doon naman nagbubukas yung aking telepathic connection with beings. Bigla na lang silang sumusulpot sa aking isipan. Tama po yan. At meron pong ipo-forward ako sa inyo na link noong 1997. Meron po tayong film tungkol dyan, yung Green Planet. Para maalala po nila yung kung paano tayo nag-connect sa information field through the water. Ayun. Pero Dr. Joe, sabi nyo meron pa kayong seminar ngayon. So baka pwede gusto nyong mag-invite na sa ating mga kababayan. Bukod pa dun sa sinasabi ninyo na event, doon sa mga interesado rin sa Reiki healing.
Opo, nagbibigay meron pa po tayong 100 na slots para po sa libre na training po natin sa energy medicine o yung Reiki training po natin. Pwede po kayo mag-access sa aming academy po para kayo mabigyan ng free training po ito para naiintindihan yung mga pinag-uusapan natin dito sa Gabi ng Misteryo. Yes. Kasi napakahalaga po na intindihan natin kung ano itong tinitirahan natin na information field. Ito po ay ang art and science of energy na nasa paligid natin, nagagamit natin sa ating kalusugan, sa kalusugan ng ating pamilya at ng ating planeta at buong kalawakan. Kaya kung interesado po kayo, ay ma-access nyo lamang kami at bibigyan po kayo ng scholarship. 100 slots po ang available ngayon at 2025. At sa February 16 po, inaanyayahan kayo sa online na haranan natin. Ito po makikita mismo to, Ma'am Jo, sa sa Facebook page ng AWHI. Opo, mapapublish po ang Zoom link at saka yung amin pong invite po. Ayan, salamat po, Dr. Jo. Pong request na a second of communing with our galactic brothers po. Ang atin na pong mga kamay ay sa ating pong puso at ikokonekta po nila tayo sa ating cosmic heart. Yan. Mas maaga. Maraming salamat po para po sa kapayapaan na magsilbi po ang aming mga puso po na antena ng pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa planeta. Salamat po, Galactic Brothers. Ayan, salamat po. Yan po. Ayan. Namaste. Ayan. Salamat, Dr. Jo, and maraming salamat ulit sa wisdom na ibinigay po ninyo sa amin ngayong pong gabing ito. Alam po namin na kayo abala dyan sa Russia. Thank you so much. At may milagro dito, Ray. Wala na kaming winter. Dapat winter pa po kami. Talaga? Pero ngayon ay spring na. Nakakausap, Ray, kasi sabi nila magkakaroon na kaming severe na winter. Sabi ko naman sa water element, wag naman po. Wag nyo na kami i-freeze. Ngayon po, wala na kaming winter. Sumisibol na mga halaman. Nakakausap talaga po. Totoo po yan, no? Dapat talaga kinakausap natin ng nature, Hindi naman mandamot ang nature kung kinakailangan. Salamat po, Dr. Jo, and namaste po sa inyo. Salamat blessing po sa inyong lahat ng mga tagapakinig ng Gabi ng Misteryo at sa ating mga guests, lalo na po kay Sir Ray. Thank you so much. Yan, si Dr. Jo Villasano, mga kaibigan ng AWHI Philippines at isa pong Reiki Master Teacher yun. Naku, ayan at least nabigyan po tayo ng idea tungkol nga po dito sa galing naman noon, no? Napakiusapan yung nature sa Russia, yun sa lugar na yun na matigil na yung winter at pa-spring na sila. Mas maaga, Pero I think ganyan din ang nangyayari sa ibang mga lugar, no? Pero epekto na rin siguro to ng climate change. Marami kasi nagbabago sa ating klima ngayon. Pero tama yon, we can communicate with nature and hindi naman madamot ang kalikasan basta bukal sa ating kalooban ang ating kahilingan. Ayan. At ngayon, atin namang i-welcome si Brother Norman Imperial from USA. Isa po siyang UFO researcher and patuloy pa rin ng kanyang pananaliksik tungkol sa karunungan ito at tungkol sa existence ng mga galactic beings. Norman, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi ho sa ating lahat tagapakinig mula sa Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama na abot ng DZRH. Magandang gabi ho sa inyo. At dito po sa mga all the listeners here in the West Coast, in the US, good morning, good weekend, and good Saturday morning po. Mukhang namimiss ka na ng Mayon Volcano, Lagi na nagpapakita sa likod mo. Oo nga po Si Joe pala localist. Saan kaya siya sa anong bayan po kaya siya ng Albay? Taga-Albay nga raw. Sa Legazpi. Ayan. Legazpi po yung father, yung mga kapatid ko ng father ko sa Legazpi, kaya doon kami nanunuloy. Pero ako ho talaga, yung mother at father ko, yung father ko, taga Irosin, Sorsogon siya pinanganak. Tapos yung mother ko po, Bulan, Sorsogon. So, meron kami yung tinutuloy sa Sontu, Bulan, Sorsogon. Doon ako nagbabakasyon pag umuwi ako ng Pilipinas. Talaga. Yun, kaya po, kaya yung Bicol namin sila Dr. Radyo siguro, sila mga pure Bicol. Ako naman ho, yung Bicol namin, Bisayang Bicol.
Pero di pa nakakasumato ng Bicol kasi mainly po, batang Maynila po ako lumaki. So, Tagalog lang po talaga. Ayan, Pasensya na po sa mga Bicolano. Anyway, Di po ako Bicol. Norman, tama yung binabanggit din ni Dr. Joe kanina. I think dapat din nating matutuhan ito na every mountain, tulad yan na Mayon Volcano, pati mga bulkan, ay talagang mga sacred places yan actually. Of course, kapag pumutok may destructive pero in fact, sa totoo lang, yung mga galactic beings, may mga may mga bases diyan sa ilalim. Pero hindi sa physical Baka isipin niyo physical yung mga bases, hindi ho 'yon. Nasa ibang dimension no 'yon. Non-physical beings kasi yung mga extraterrestrial. So they can also create their bases in their dimension, sa non-physical dimension. Yan, tulad yan sa Mayon Volcano, sa Mount Makiling, Mount Banahaw, yung mga bundok natin dito sa Pilipinas. Kaya sabi ng mga taga-ibang bansa, abay, ang dami yata mga galactic beings sa Pilipinas. At nandoon yung kanilang mga bases. Ha? Norman? Kasi mataas po ang frequency natin sa Pilipinas. Unang-una, tayo dyan mainly fourth dimensional society ho tayo. Kaya unang-una, close sa nature, close sa mga engkanto, yung mga madami kinokontak sa atin ng mga ika-fourth dimension, ng mga lalo sa bandang Laguna, Makiling, kaya sa Banahaw, sa Mount Durungawan, yung pangalan sa Bundok Cristobal. San Cristobal. Madami ho tayo dyan. Tapos kami naman sila Apo, Anyong, yung mga may kaharian sila sa ilalim naman ng nung Chocolate Hills. Kasi alam yung Chocolate Hills, medyo may pagka-artificial yung istorya niyan Ang istorya ho niyan, sabi kay Miss Almeida, Chica Almeida, ewan kung nakikilala ng iba sa ating mga listeners si Miss Agustina Chica Almeida, yung kinarve daw po yung rice terraces nung almost 2,000 years ago. Tapos yung lupang pinag-carvingan doon, tinambak doon sa Bohol, ang bilang niya 888 o 1,776 na mga cones, yun ang naging Chocolate Hills. Ganun yung may numerology pa yan 888 plus 888. Yung bilang daw ng mga hills to, almost approximately more or less 1,776 conical hills. Yun may sacred cone yung sacred shape yung cones, sacred number ding 1,776. So there you go yung yung symbology tsaka sacred geometry ng mga nung carved sa atin sa Pilipinas. Yun. Tapos Okay yun okay yung sinabi mo. So meaning talaga itong mga Chocolate Hills parang ginawa na rin nila may mga sukat-sukat. Ganun pala yun, ha? Kaya pala parang para palang magkakahawig sila na tumpok-tumpok na yun dyan sa may Bohol, sa may Chocolate Hills. Ayun, I think pati na rin siguro yung kung pati na rin yung mga 100 Islands kaya. Yun ang wala pang istorya Siguro di natin malaman kasi yung Chocolate Hills pa lang may story. Chocolate Hills saka yung Banawe Rice Terraces. Banawe. Narinig ko ng mga 90s. Talaga yan. Pero ikaw personally, Norman, so far ito mga recent weeks may mga UFO, UAP sightings sa Amerika, and I don't know, sabagay ibang usapin naman yung mga nagbabagsakan mga eroplano ngayon yung mga pero sabi nga nila mukhang dahil nga sa pagbabago ng navigation system, ng mga frequency and mga vibrations sa ating planeta. So far based sa yung research diyan sa US, ano itong mga nakitang mga UFO or UAP sa Amerika? Kumbaga, may tinanong ako sa inyo, yung bagong speaker ng White House, Press Secretary, si Caroline Leavitt, sinabi, medyo ina-admit na daw ng government na sa kanila daw yun, na those are generally harmless, safe, so they are permitted to fly around. Yung pala yung pinapalabas nilang state, quote-unquote official statement, na yung mga sa atin daw. So, kami naman, nagtataka, siguro pag amin na to, papunta na to, siguro itong cosmic disclosure ng Trump administration, hindi natin masabi. So, pag yung sinasabing umaamin na, siguro kulang na lang ang sabihin nila, ang gusto kong tanong, paano yung napapatakbo itong mga drones na to na walang quad, walang LC, humabulutan na parang mga orbs,
minsan may kasamang orbs, tapos minsan nakalutang lang, tapos wala silang tunog na aeroplano na ang lalaki nila daw mas malaki pa sa SUV or kasi laki ng SUV. So, parang yun na lang siguro susunod naming tatanungin ng mamamayan kung may kakapatan mga mamamayan ng US na magtanong sa kanila saan parte ng US ito galing ba to sa NASA, meron ba ito anti-propulsion, galing ba ito ng FAA o saan branch ng makagaling ba ito ng Air Force or Air Navy or Army, kung saan ba, o yung mga siguro Black Ops, ilang hindi lang sinasabi. Hindi so pag COPA pa lang sinasabi nila, madaming yung statement na yun lalong lalong more questions has arisen, has rise than being answered with that statement ni Caroline Leavitt. They are ours, but then hindi nila mapaliwanag kung paano. Madaming silang dapat ipaliwanag kung sa atin talaga yon. So that's like admittance na papunta ng parang binibriefing na tayo towards full cosmic disclosure pag ganyan ang mangyayari sa mga hinaharap. Pero siyempre, gobyerno sila, mga mamamayan lang kami, wala kaming you don't have the right to question your government, so you just here to listen. So mag-aantay na lang kami ng mga susunod pang updates. Pero sa ngayon, ganun pa rin, we can just believe on our own speculations, yung mga cringe topic, mga nakakampang mga dekada na meron na nga talaga tayong existing secret space program, and they just acknowledging the existence of such, ang tawag dyan SAP, Special Access Programs sa government. They just acknowledging the existence of such Special Access Program aimed towards full cosmic disclosure. Kaya lang, ang iniisip kasi rito, Brother Norman, baka raw anong maging outcome nito sa epekto nito sa tao kapag totally i-disclose itong ganitong mga detalye na ang human beings ay meron na talagang cooperation or coordination agreement with galactic beings. Especially may mga dating mga defense minister ng Canada na sinasabi na Galactic Federation exist, pati yung dating defense minister ng Israel si Eshed ay sinasabi na nag-exist din ng Galactic Federation at merong agreement with human beings mula pa yun. Yung sinasabi nyo ata si Paul Hellyer the late Paul Hellyer. Si Paul Hellyer, former ng Canadian Canada. Prime Minister. Ng Canada yun. At yung si Haim Eshed naman, yung former defense chief ng Israel. May sinabi si Mr. Paul Hellyer na ata na such may isang grace ata siya ng galactic humans na nakikipag-contact na with the US government, with the different faction ng siguro palihim. Pero may nasabi siya noon when he's still alive. Na-interview siya sa nakalimutan ko na kasi napatungan na yan ng madaming may mga interviews siya dati bago pa siya nawala sa buhay na to ayan. Pero of course yan ay may tuturing pala yung mga conspiracy theory, pero lumalabas na talagang meron ng ganyan mga statement mula sa dekalibre, hindi basta-basta tao to mga ito nagsasabi matataas official po sa matataas official mga high-profile public figures nagkasabi po sa kasi dati military defense sector ng Canadian. Hindi tutulad ng mga ibang mga sinasabi na nababaliw na raw na nawala na raw sa tamang katinuan ng pag-iisip kaya diyan na discredit sina Bob Lazar na nagsasabi na dati siyang nuclear physicist na kinuha ng US government para i-backtrack tawag dito, reverse engineer yung isang nakuhang spaceship dyan sa Roswell. Ayan. Anyway, ilan lang sa mga pinag-uusapan natin dito sa ating program Gabi ng Misteryo. Maraming salamat, Brother Norman. And I think kailangan ko rin tanungin uli si Ozzy
tungkol dito. So far, OC, itong mga ganitong mga research, itong ganitong mga statement mula sa mga dati mga opisyal ng mga gobyerno, ito ba sa palagay mo, part na rin ba ito ng process na magkaroon ng full disclosure itong existence ng mga galactic beings? Yes po, part na rin siya ng process para ma-program na po tayo collectively sa Matrix, sa 3D world. Kasi yun nga po, masyashock nga talaga yung culture kapag sabay-sabay lang nagbababaan yan. Tapos magkakaroon tayo ng panic, imbis na nagkaroon tayo ng peace, nagkaroon tayo ng mas magulong state pa. So, important na yung mga gantong, yung mga nilalabas ng information as conspiracy theories, yun na po yung programming para maging ready na yung iba. Yun na yung seeds na itatanim natin sa consciousness ng madami. Para in order to... But of course, tayong mismong tao naman, we have to do our thing. Tayo gumawa rin ng paraan na magkaroon tayo ng development sa ating mga sarili to raise our vibrations, hindi ba? Yes po. Important pa rin po talaga yung self-learning, self-realization. Lahat po ng, kahit anong path pa po yun, basta mas may kilala nyo yung sarili nyo, dun tataas yung frequency nyo automatically. And minsan maka-track nyo na lang kung ano yung para sa inyo eh. Hindi nyo na kailangan siya i-search, ibibigay na lang yun sa inyo. Tapos kailangan nyo lang din tignan at bigyan ng effort para magkaroon ng process within. Ayan, salamat. Kasi yun pa po yung... Pero ikaw, Ozzy, kung ikaw tatanungin, anong pamaraan dapat na gawin ng tao para may angat ang vibration nito to higher frequencies? Isa po sa mga individual practices ko po is yung compassion po sa yung being in the mission ka na sa, alam mo, sinaserve mo yung tao, yung mga sarili mo, yung life, yung lahat. Tapos binagbibigay ka ng pagmamahal na unconditional sa lahat and sa sarili mo. And alam mo, binabalance mo din yung mind, body, spirit mo. Tapos yun, dun po yung practices na ganun po, meditation, breathwork, yung pagiging healthy sa pagkain. Yan. Kasi yung madalas malakas makababa ng frequency po yung mga lagi nating ginagawa. Madami po yun, pero mafe-feel naman ng body nyo kung sumasakit na or hindi. Yun po yung body po natin mismo yung nagsasabi na kung para sa atin ba o hindi. Tapos doon po natin mas makakapa yung frequency na mga high frequency downloads from the universe. Kapag mas clear na yung vessel natin, yung physical vessel natin. Tapos yun na, doon na po magkikita yun from the center ng heart natin or through love na kaya na natin i-embody yung mga frequency na yun. And yun, mag-e-echo yung gano'n na frequency sa mga loved ones natin, sa mga pamilya natin, kaibigan. Ganun po yung echo ng changes ng Thank you so much, Ozzy. Sabi nga ni We Are One Philippines, go Ozzy, magandang buhay. Namaste to everyone. Ayan, ang dami nagwe-welcome sa iyo. William Somil, Sir Ray, dati po akong nakakuha ng crystal. Uy, itong ating Misteryo Guardian Crystal. Talaga po nakakatulong sa akin, kaya lang nawala ko po. Sana po magkaroon po ulit ako, Sir Ray. Ayan, alright. Pwede kayo magkaroon, i-share lang niyo ating usapan tonight sa inyong mga pages and paki-hashtag ang DCRH, hashtag ang Gabi ng Misteryo, hashtag ang Misteryo Guardian Crystal, at yan ang ating magkakaroon. Pipili ako kung sinong makakuha ng free Misteryo Guardian Crystal. Ayan. Si Gio Ambas, tara po at akyat po tayo sa Holy Mount Banahaw para makles po kayo at makasagap ng banal na enerhiya. Alam mo, Gio, dyan din ako na-activate ng todo sa Bundok Banahaw. During those days na talagang umakyat din tayo dyan. Si Sagrado Mobilan, magandang gabi din sa iyo. Si Chester Hinesha. Chester, kumusta ka na? Hindi ka na nakakonect sa ating Zoom. Dapat kasama siya ngayon sa ating isa sa mga resource person tonight. Ria Soto, magandang gabi po sa inyo. Yan na, sino na ba nag-share sa inyo ng ating discussion tonight? Huwag lang kalilimutan ng mga hashtag. Ryan Villa from Tanay Rizal. Bianca Manaba, good evening po. Yung kayang mga formation ng mga planets may kinalaman sa
mga nagbabagsakang eroplano sa US at iba pang bahagi ng mundo nito mga nakalipas sa mga araw. Naku, sa totoo lang po, hindi nga po natin alam ano ba nangyayari, pero mahirap mag-speculate, at ang tinitingnan lang dito ng mga eksperto ay nagkaroon ba ng mechanical error, nagkaroon ba ng human error, kaya biglang nawawala sa wisyo ang mga eroplano, nagkaka-crash landing, nagkakabungguan, ano ba naman yan, no? Ang sabi pa iba, mayroon pa speculation na baka raw nagbago na yung magnetic north. Hindi na siya hindi na siya magnetic north, baka magnetic east na yan, okay, magnetic west. Ano ba naman yan, no? Mga speculations lang po yun. Wala naman pong matibay na basihan. Si Psychic Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Alfredo Ortañez Norio, tama po, water ay isa sa pinakamalakas na 4 na elemento. Yan, dapat inaalagaan po natin ang ating katubigan, hindi po natin dinudumihan. Ayan, and of course, balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan tonight. June Perez, sabi niya, good evening Sir Ray. Tanong lang po, totoo po ba na ang mga extraterrestrials ay genetic engineering, genetically engineered, ganun ba yun? O sila ang gumagawa ng genetic engineering? Ausi, masasagot mo ba yung tanong na yun? Ano po yan? Ano po ulit? Ang tanong kasi kung yun daw mga galactic beings ay genetic engineered o kaya sila mismo ang nagagawa ng genetic engineering. Actually, parehas pong tama yun eh. Kasi bakit? Mas matanda pa sila sa atin ng thousands of years. Yung technology nang meron sila. Wala na, parang way beyond, hindi na natin kaya maintindihan. So, may mga nagpo-prove din doon na mga nagbe-breed din sila ng mga iba't ibang hybrid aliens. Madami pong mga naka-implants na ganyan sa mga moons ng mga planets natin. Yun daw. Yun po yung ilang... yung hybrid human. Meron bang hybrid human? Meron din po yan. For sure meron yan. Ikaw ba nakaranas din, Ozzy, na one night, akala mo panaginip lang, yun pala, dinala ka sa isang lugar na sobrang liwanag at nakahiga ka at mukhang may ginawa sa'yo ang mga extraterrestrials? Yes po. Yun yung mga unang experiences ko. Doon ako dinala. Na natutulog lang ako dito sa kwarto ko. Tapos, yung panaginip ko talaga, para akong lumulutang lang na dinadala lang ako ng puti, ng color white na masarap sa feeling. Tapos, papuntang palipalabas ka ng Earth. Tapos, dadalhin ka sa ship nila, i-introduce ka sa mga maliwanag. Sa maliwanag lang sila sa una. At unti-unti kong nakikita yung formation nila. Kasi masasyak ako eh. Alam nilang mabibigla ako, may ganito pa palang, ganito yung itsura mo, hindi ka ba? Parang, di ba, parang hindi tayo matakot. Kaya, kinakapapa yung light spectrum ng mga mata natin na nakikita doon. And then na yun, parang marireunite ka sa galactic families mo, and napakasarap na pakiramdam po yun. Kasi, before ka nandito sa Earth, meron ka pang life beyond. Kaya yun po yung parang something na important din natin na maalala from time to time. Alam, hindi naman natin kailangan maging attached doon kasi nandito tayo sa physical. Kailangan lang natin tignan din yun as a lesson or para matuto tayo or i-navigate natin yung buhay natin ngayon kung nasan tayo. So sa palagay mo yung naranasan mong yun ay ginagawa din sa ibang human beings? Yes po, napakadami po. Dami pong mga ganyan na stories. Ng mga awakening ng mga kanya-kanyang journey, mga about sa mga aliens, extraterrestrials. And I think ito yung pamamaraan nila, no? Bago sila full disclose ng kanilang mga sarili, mukhang ganitong ginagawa nila sa atin, whether we like it or not. Kahit na hindi natin ginagawa yung normal na nagme-meditate tayo or what, at talagang gumagawa rin sila, no, ng ganitong paraan para maitaas yung ating vibrational frequencies.
Lalo na po, kasi po bago po ma-access yun, kailangan natin hingin yung help nila. Kasi kailangan po ng consent natin yun. Kasi if bawal sila mag-intervene bawal sila bigla-biglang walang consent. Kasi mapapakialaman nila yung flow ng hindi naman humingi ng tulong na tao. Pero pag humingi po tayo, ayan po, tuloy-tuloy po talaga. Kasi ino-open natin yung portal natin sa soul natin na kailangan natin ng tulong. And then yun, bibigay lahat sa'yo. Hindi ko alam kung, basta ang dami nila. Sobrang dami talaga nila. Hindi ko masabi kung ilan Kaya, so, ang suggestion natin dito, dapat maging open lang tayo. I-open natin mga sarili. Of course, hindi naman ibig sabihin na yung openness totally agree ka na kung anong gagawin sa'yo. Diba? Discernment pa rin po. Kasi yung nga po, may mga fake din na beings na mukhang light. Yun po yung cloak ng iba. Yes. Na kailangan mo talagang tingnan na mabuti. Hindi ka lang magpapadala sa itsura. Kailangan mo i-feel talaga. Integrate talaga na tama ba to? Kausapin mo yung higher self mo, yung mga guides mo. Parang ganun. Parang discern mo lang ng intuition mo. I think nakaka-relate dyan si Brother Arvin. Brother Arvin, naulit ba yung ginawa sa iyo dati? Na inangat ka rin sa iyong higaan at dinala ka sa kung saan? Sa ngayon po, Brother Ray, hindi na po siya naulit kasi po baka na-upgraded ka na? Po niyan, ready na to Alam na nito na nandito tayo Ang kailangan na lang ito is i-ready rin yung sarili niya para ma-communicate po natin sila para magpakita po sa atin. Alam niyo, agree po ako sinasabi po nila, para maging ready po tayo, kailangan natin na nasa higher frequency tayo. But the question is how? How? Number one, we have to accept that they exist. Now, if we accept that they exist, they will also accept na ito pala mga tao dito sa mundo, tanggap tayo, edi magpakita tayo. But wait, teka muna, emotionally hindi pa handa yan. Sa akin lang po, may mga pinapalabas na pelikula tungkol sa mga alien invasion. Bakit hindi nyo i-lace yung direction nyo sa alien encounters na tipong nagkakaroon kayo ng exchange of ideas? Bakit may mga binabasa ho tayo dito tungkol sa mga alien invasion? Bakit hindi nyo i-lace yung attention nyo sa mga babasahin na magsasabi na they will do good for us. They will provide us for what we need. Tulong tama. O anuman. Kung paano ikaw ang tutulong sa sarili mo. Dapat, ikaw ang mag-a-adjust. Dapat tamang impormasyon. Diba? Dapat tamang impormasyon, hindi disinformation. Ayan. Basta ang suggestion ko lang po, siyempre, exchange of energies tayo, magpapakita kami sa inyo, ihanda nyo naman ang sarili nyo. Tama. Ihanda nyo tanggapin na nandito kami. Do your part. At hindi lang puro kami. Yung kumarap kapati nyo. Sa mga kaibigan ko po na nakikinig, magandang gabi po kay Ariel de Guzman, Rojan Salazar, Darwin Cancino. At magandang gabi din po kay Sir Shad, Ma'am Nabidad, Ma'am Victorio at Ma'am Bidar ng Quezon City Science High School. Thank you. Maging handa po tayo sa pagdating po ng ating mga panauhing mga hindi po natin nakikita pero handa pong makipagtulungan po sa atin para mapangalagaan ang ating tinitirhan na kung tawagin natin ay planetang mundo. Kaya mahalin po natin ang ating mga kapwa, mahalin po natin ang isa't isa, makinig po tayo sa mga problema na pwede naman nating solusyonan at wag naman po natin daanin sa dahas at wag po natin daanin sa takot. Salamat, Brother Arvin. Salamat po, Brother Arvin, ngayong gabi sapagkat na isa rin po ako sa nakapagbahagi ng aking nalalaman at pinagkatiwalaan niyo ako na magbahagi rin ng mga ideya ko na nakukuha ko sa aking mga experiences. Ayan, salamat, Brother Arvin. Si Brother Ron Bustamante, kumusta ka na uli? Arnie S. Cebu, ayan na. Maria Loni Blanco, ayan. Tama, abduction. Actually, hindi naman talaga abduction yung nangyayari so far, iba invitation
kapag open ka, they will invite you, then ayun, may pagkita kayo sa kabila, ano. Kaya lang meron din kasi nag-i-invite na ibang lahi. Meron nga akong kinumpronta diyan na sabi ko, ba't ba ginagawa niyo puro kayo abduction, hindi niyo na lang imbitahan? Wala hindi naman daw kasi sumasagot. Kaya nagugulat na lang, nandoon na lang sila sa loob ng mga spaceship. Ayan. Anyway, si John Aldrin Carmanuel, magandang gabi po sa inyo. Tanong ko lang po kung ang mga kometa ho ba'y may kinalaman sa pagkagunaw ng mundo. More power po sa inyong lahat and sa staff ng Ba't mo naman tinanong yung gunaw ng mundo? Enjoy mo na lang pag may dumaan na kometa. Ayun. At hindi naman tatama sa ating planeta, no? Ayan, ha? Salamat, John. Ozzy, maybe ito na yung time na dapat na i-share natin. Tulad ng binabanggit mo kanina, we have to raise our vibration sa pamagitan like ng meditation, ano pa ba, pag-join sa mga spiritual groups tulad ng Spiritual Guide Philippines, ano ha? Yes po, yeah. So ano yung ginagawa nyo every weekend, ha? Ano po 'yan? Meron ba kayong ginagawa weekly diyan sa inyong grupo? Depende po sa ano po yan nakadepende po sa free time namin na lahat. Tapos pwede naman po mag-set, pero ang important po din na practice talaga is kung pag mag-isa po tayo, yun po din talaga yung daily practice po ng ganun. Doon po tayo lalakas din and important din nga yung mga samahan, yung mga spiritual practices na gatherings, tapos meron nangyayaring collective healing, may mga internalization, sabay-sabay kayo mag-reflect, magtutulungan kayo sa mga hardships ng buhay. Parang important po din yung community aside sa pag sobrang spiritual daw kasi isolated ka na, hindi ka na maiintindihan. So parang important pa rin talagang sumama kung sa mga tao, i-share yung wisdom natin, i-share yung pagmamahal natin sa kahit sino, kahit stranger lang, kahit di mo kakilala. Basta magbigay ka ng mabuting asal, pagmamahal, respeto. Yun. Yun na po din yung practices na maganda. May suggestion sila, yung mga galactic beings, iwasan daw muna natin masyadong mag-social media. Nawawala tayo, masyadong mababang vibration ng social media, lalo na pag nag-aaway-away sila politically, magkakapitbahay, nag-aaway-away, makikita mo mga aksidente dito, aksidente doon, nakakababa ng vibration yun. So tama naman from time to time, iwasan muna natin ng social media, at kapag matutulog, ilayo muna yung cellphone sa inyong higaan. Tama po. Di ba? Yan ang nakaka-distract sa atin. EMF frequency, nakakaano talaga sa brain, nakakaluto talaga yung mga radioactive frequency. Na dapat talaga meters away yung phone natin sa ulo natin pag natutulog tayo or sa katawan. Ayan, alright. Kasi pati yun lang po. Alright. OC, maybe you can also invite our viewers. Saan ka na pwede matungayan? Maybe they want to ask you something about your spiritual practice at iba pa. OC. Sa Facebook lang po, Ozzy Son Kuya, and yung Facebook page ko po is Z Energy, ZZY, tas Energy. Search nyo lang po, tapos chat-chat lang po tayo doon. Pwede po tayo gumawa ng mga community of healing. Tapos nag-ano din po ako, nag-oracle reading, tarot reading, palmistry, palm reading, mga ganun po. So if open po kayo doon at pwede tayo mag-connect. Yan lang po. Salamat, Uzi. Norman, muli maraming salamat sa iyo. Maybe meron kang advice sa ating mga kababayan na wag silang titigil kapag meron silang kagustuhan na saliksikin ang tungkol sa mga galactic beings. Ang gusto kong a little bit of advice po kasi yung paano natin malalabanan yung frequency barrier na ngayon yung prevalent na frequency barrier, parang sinusog po na siya ng mga hyperdimensional upheavals na nangyayari ngayon. Itong mga sinasabi kong hyperdimensional upheavals, yung pagputok ng vulkan, lindol, tsunami, lalo po yung mga bagyo, super typhoon. Yung pa yung mga cosmic particles na nag-i-imbue na sa atin sa planet Earth. Tapos yung mga cosmic particles na nag-i-stir up ng mga iba-ibang elemento sa ating planeta. Yun yung mga side effects niya, yung mga lindol na pagkalalakas, hyperstorm na pagkalalakas,
blast, tapos mga ano pa, mga ulan, mga tsunami. Ang target po ng mga cosmic particles na yon, cosmic waves na dumarating sa Earth natin, pataas yung frequency natin through iwaglit yung mga frequency barrier kasi ngayon ang brainwaves pa lang natin pinakamataas pa lang siguro pagpatagin mo lang mga 100 Hz yung human resonance. Ang aim ng mga yun pataasin ang cosmic resonance up to gamma frequency siguro mga siguro nasa 140 Hz. Yun ang aim ng mga cosmic waves dumarating sa atin ngayon. Tapos sa atin sa Pilipinas, nasabi ko na dati, natural lesson na tayo, mataas ang frequency natin dyan dahil we belong to the fourth dimension. Kaya papansin mo, dapat tayong festivities of the Great Mother, of the Great Feminine, yung Mahal na Birhen, iba-ibang mga festivity. Ngayon sana kung yung prayer yung prayerful natin frequency during yung mga kapistahan ng mga Pong Nazareno, siguro maglagay tayo ng mga festivity na ganong kalakas na frequency monthly na hindi lang basta January kundi all throughout the years dyan sa ating Pilipinas. Malamang makaka-break to tayo doon sa frequency barrier. Maabot na natin yung frequency ng mga extraterrestrial yung mga ganong prayerful frequency ng Pong Nazareno or mga iba pang festivity ng Panagbenga, Sinulog, or alam ko marami naman sa atin sa Pilipinas pero yung dagdagan pa yung prayerful intent, prayerful deeds. Mag-pray tayo, pray ng pray. Salamat, brother naman. Thank you so much sa binigay mo sa amin na wisdom and knowledge. Salamat. Wala nga naman po. Salamat. Brother Arvin, maraming salamat ulit sa iyo. Saan ka pwede matunghayan, Brother Arvin? Yes, maraming salamat po ulit, Brother Ray. Hanapin lang po ang aking pangalan, Arvin Capasillo. Buong buo po siya sa Facebook po. Thank you so much sa ating mga panauhin tonight. Uzi, maraming salamat sa iyo, Norman and Brother Arvin. Salamat din po sa ating mga nakagapay sa ating pong programa Gabi ng Misteryo. Oy, William Zumil, kumontak ka sa akin kontakin mo ko sa Facebook page Ray T. Sibayan Adventures para makuha mo ang iyong free Misteryo Guardian Crystal. Ayan William Zumil. Kung nanonood ka at nakikinig ka, kumontak ka sa ating Facebook page Ray T. Sibayan Adventures para makuha mo ang iyong libreng Misteryo Guardian Crystal. Oy, salamat sa mga tumutok po sa ating balitaan mga kaibigan at huntahan tungkol pa rin po sa mga galactic beings. Huwag po kayong mag-alala. At nandiyan po sila at maging open lang tayo sa kanila and let's try to receive their messages in many ways at maraming pamaraan at para naman makaagapay sila sa ating pang-araw-araw na buhay. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ilang saglit ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Liño. Pilipinas ang oras, 11:03 ng gabi.